So in this video, I will discuss the answer to the activity we had for naming of organic compounds. So before writing here, let's first review functional groups and organic compound. So functional groups. So, nasanay na kayo kung paano ko siya sinusulat. Yung functional group. Yung suffix or prefix. And then yung structure. Okay, we start with alkane. Alkene and alkyne. So remember na kapag alkane nagtatapos sa ene at yne. Sa structure naman niya, may single bond ng carbon, double bond, and merong triple bond. So, formula, remember na ang formula for alkane is CnH2n plus 2. Ito naman ay CnH2n. Ito ay CnH2n minus 2. Okay? And next, we also have alkyl halides. Alkyl halides or yung mga haloalkenes. Okay? Then we have aldehydes. And then ketone. Okay? Kapag mga alkyl halide, nagtatapos sila sa gagamit tayo ng chlorine, fluorine, bromine, and iodine, which is iodo, yung prefix niya. Okay? So, dito makakakita ka ng RX. Yung X is yung halogens. R, alkyl. And then, X is halogen. Aldehydes. Kapag sinabing aldehydes, ito yung may CHO. So, R, tapos CHO. Or COH. You can also say it like this. R, C, double bond, O, tapos may H. Basta nagpo-form siya ng ganito. Okay, so that is aldehyde. Kapag aldehyde, ang suffix ay al. Okay? Kapag ketone naman, ang suffix ay on. Anong itsura nun? So, ganito yun. R, C, double bond sa O. Tapos may R. Pero yung R ay karugtong. So, lipat ko to dito. Ayan. So, makikita mo ay RCO. Ayan. Then, we also have alcohol. Kapag alcohol, mayroong OH. So, syempre, lalagyan natin ng all. Dito naman ay R, tapos OH. And then, we have here R, tapos, which is an alkyl group. And then, OH. Basically, OH na magkadikit. Take note that
CO is carbonyl and OH is hydroxyl. Ano pa? We also have aldehyde, ketone, alcohol, carboxylic acid. So, carboxylic acid is pinagsamang alcohol tsaka ketone. So, carboxylic acid. Kapag carboxylic acid, mayroong oic acid. At yung itsura niya ay RCOOH. You can also see na may R, tapos C, double bond sa O, na parang ketone, tapos may OH. Ayan. So, pag nakita mo to, ibig sabihin yan, carboxylic acid siya. Okay. Next, amines. Amines and tsaka amides. Kapag amines, obviously, amine yung ilalagay. And then, amide. And then, yung R natin, I mean, yung structure ay R. Ito ay NH. NH2. Or NHX. Kapag amides, meron siyang carbonyl. So, R, C, O, N, H. Or R, C, O, tapos may NH. Yan. So, oops. Yan ay amide. What else? Ano pang nakalimutan natin? Ether at saka ester. Okay. Kapag naman ester, mayroong ester link. Ang idadagdag natin ay OH. So, may ester link. Paano yung ester link? R, C, O, O. Tapos may R. Ito yung 1, ito yung 2. Or you can see it as R, 2. Tapos may C, double bond O. Tapos O, tapos may R, 1. So, kapag nakita mo itong ito. Ayan, COO, ester yon. Unahing pangalanan yun nandito, tapos yun nandito. Ito yung dinadagdagan natin ng OH. Next. Next is ether. Kapag ether, ang dinadagdag natin ay oxy. Tsaka or pwede rin ether. So, R1 O tapos R2. So, meron siyang ganyan. So, pag nakita mong hinati siya ng O, ether. So, ayan sila. So, kailangan kabisado niyan. Sample tayo ng naming. Dito na tayo. Anyway, I'll discuss in another video yung pinaka-PowerPoint, yung practice. So, let's start here. Identify first yung functional group. So, ano yung functional group? So, dito may makikita kang O. So, ano yun kapag may O sa gitna? So, R1, O, tapos R2. So, ano yan? Ether. Paano pangalan yung ether? Yan. So, first, i-name mo muna to. May isang carbon. So, methyl. Then, yung sumunod na alkyl would be dalawang carbon, kaya ethyl.
So, methyl, ethyl, ether. And then, magiging yung methyl, magiging methoxy. Yung ethyl, tsaka ether, magiging ethane. Methoxyethane. Next. Dito naman, may makikita kang COOH. Ano naman yan? Kapag meron kang R o C O OH, ano yan? Carboxylic acid. Okay? So, pag mag-name ng carboxylic acid, tingnan yung parent chain. Ano ba yung parent chain? Yung pinakamahabang carbon chain. Ilan yung carbon? Lagyan natin ng number starting dun sa pinakamalapit. Wait. So, dun tayo number 1 sa pinakamalapit. So, this is your 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil may 6 at lahat ay single bond, hexane. So, yung parent chain natin would be hexane plus carboxylic acid. Kaya magiging hexanoic acid. Yung sa number niya, dahil nakakonect naman siya sa first carbon, okay na hexanoic acid. Pwede rin namang 1 hexanoic acid. Okay, so okay na hexanoic acid din. Next. Identify the functional group. So, meron tayo ditong OH. So, R. So, may OH. So, that is alcohol. Okay? Pero, meron din tayong mga alkyls. Okay? Yung mga alkyl na yan ay substituent added. So, inuuna natin sila. So, bilangin natin yung carbon. Ilan yung carbon? So, yung numbering ng carbon nakadepende kung saan siya malapit. Magbibigay sa atin ng pinakamababang number ng substituent. So, kahit sa ang direction, 2 pa din yung pinakamababa. 3 pa din yung OH. Kaya magiging, so, pwede ka dito mag 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5. Tapos, may OH. Kaya, magiging pentane plus alcohol. Kaya, magiging pentanol. Okay? Pero, yung pentanol ay hindi naman makikita sa dulo. Okay? Hindi naman siya 1, 2, 3, 4, 5. Ay, nakusa na siya. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi naman siya ganito. Pag pentanol, na as is na pentanol lang, ibig sabihin na sa dulo yung OH, ay hindi. So, kailangan nating i-specify na 3 pentanol. Ibig sabihin yan, yung OH, yung alcohol, ay nasa 3rd carbon. Paano itong dalawa? Dahil alkyl sila, ilalagay natin sila sa unahan. Anong base dyan sa alkyl na yan? Yan ay methyl. So, magiging, this is methyl. This is methyl. Kaya magiging methyl pentanol.
Pero to simplify, magiging dimethyl. Saan makikita yung dimethyl? Connected siya sa second at saka sa fourth carbon. Kaya magiging 2,4-dimethyl 3-pentanol. Ayan. Okay. Next. Let's have the next one. Okay, identify the functional group. This is your functional group. Ano to? COO. So, may R ka, tapos may C, tapos may O, tapos may karugtong pa na R. Ito ay 1, ito yung 2. So, that is ester. Paano i-name si ester? Yung katabi ni O, yun muna yung basahin natin. Ano ba yung katabi ng O? 1, 2, 3. So, tatlo. 1, 2, 3. So, may tatlo siyang carbon. So, magiging propyl. Kasi tatlo. Tapos, yung kabilang side, meron kang ilang carbon? 1, 2. Dalawa lang. Kaya magiging propyl ethanoate. Propyl ethanoate. Okay? Next. Next would be anong functional group? Ito yung functional group mo. CHO. So, R. Tapos may C, tapos may double bond, tapos may H. Oh, baliktad lang, pero naka-double bond pa rin siya sa O, tsaka yan. So, that is aldehyde. O, paano mag-name ng aldehyde? Merong al. Pero ilan yung parent? Ilan yung carbon? 1, 2, 3, 4, 5. So, plus al, magiging pentanol. So, pentane. Kasi 5. Pentanol. Eh, mayroon pa ditong dalawang methyl. So, ganun pa rin. Magiging dimethyl. Pero, saan makikita yung methyl? Sa 2, tsaka sa 4. Okay? Notice na pag magkadikit yung number, may comma. Pag magkadikit yung letter, tsaka number, may hyphen. Okay, next. Next is, ano yung functional group? COO ulit. Pag COO, R2, C, OR1, this is ester. O, sino uunahin pag ester? Yung katabi ng O. That is 2. Pag dalawa F. So, ethyl. Then yung kabilang side, ilang carbon? 1, 2, 3, 4. 4. Butane, magiging butanoate. Ethyl butanoate. Okay, next. Ito. Pag nakaganito na, ganun pa din yan. May carbon dito. So, may COO ka. Ester pa din yan. Okay? Pero anong uunahin na pangalanan? Ito muna. Anong magiging name niya? Kada kanto, yan ay isang carbon. So, ilang carbon? 1, 2, 3, 4. Dito, we have
Ilang carbon? 1, 2. So, ano magiging name? Tapos, ito ay, anong name nito? Itong isang guhit ay methyl. Okay? Or CH3. So, anong name na yan? Methyl. Yung methyl na yun nakakabit sa butyl. Methyl butyl. Then ito, anong pangalan pag dalawa? Etanoate. Methyl butyl etanoate. Sundan. Okay, next. May oxygen. So, kapag may oxygen, R1, O, R2. Ano yan? Ether. Pangalanan si ether. Ito muna. Ilang carbon? Yan ay may dalawang carbon. 1. Tsaka to. Which is ion. Kaya, that is eth. So, ethyl. So, ito ay ethyl. Ito naman, ilang carbon? 1, 2, 3, 4. Kaya, butyl. Ether. So, ang magiging name niya, ito si butane. Okay, ganun. Next, this one is may carbon dito. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may COOH. So kapag meron kang R, COOH, carboxylic acid. Carboxylic acid. So, na may 6. So, magiging hexanoic acid. Pero hexanoic acid, meron ka pa ditong alkyl. Anong pangalan yan? Kapag isa lang, methyl. Ito, dalawang carbon. Kaya pangalan yan ay ethyl. So, saan nakakabit yung ethyl? Sa third carbon. So, 3 ethyl hexanoic acid. Now, paano i-identify yung functional group? Tingin dito sa suffix in. Tsaka ito, meron tayong chloro, on, pentane, tsaka ito oxy. Wait. So, from there, you will know yung functional group. Propane. So, that is just simply alkane. Chloro. Dahil may chlorohexane. Pag chloro, that's a halogen. So, alkyl. Halide. Pag heptanone, ketone. Kasi nagtapos sa on. Etoxy. Ano ba yung nilalagyan ng oxy? Ether. Pag O8 naman, ester. Paano naman ito-drawing? Propane daw. Ilan yung propane? 3. So, dapat 1. Yan. Ito yun. 1, 2, 3. Na may methyl na nakakabit sa 2 tsaka sa 2. Dalawang methyl. So, ito yung isang methyl. Ito yung isang methyl. So, ayan na siya. Kapag hindi bond line, ganito yung itsura niya. CH3, CH2, CH3. Tapos dito may CH3. Tapos
may CH3. O, ganyan yung itsura niya. Next, hexane, may ethyl sa number 4, tapos may chloro. So, hexane muna. So, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6. Again, ito yung bilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung chlorine daw, nasa third carbon. So, kahit saan ka mag-start, ikaw na mag-number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nasan daw yung chloro? So, sa third. So, dapat, magsusulat ka dyan, tas may chlorine. Guhit, tas may chlorine. Tas may ethyl daw sa 4. Ito yung fourth carbon. Pag ethyl, isang guhit, tas gano'n. Ayan. So, ibig sabihin, 3 chloro. Yung chloro, makikita sa third carbon. Yung ethyl sa fourth carbon. Tapos, nakakonect sa hexane. So, 3 chloro, 4 ethyl, hexane, 2 hexane. I think I made a correction here dun sa hexane to. Dapat to hexane kasi may 2. So, ibig sabihin dapat may double bond dun sa 2. So, dito may guhit lang. Isa pa. Next, heptanone. So, ibig sabihin yung parent chain ay heptanone. May ketone. Pero yung ketone, makikita sa third carbon. Gawa mo na ng heptane. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Check natin. Magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, yan ay heptane pa lang. Paano magiging heptanone? Lalagyan ng oxygen sa third carbon. So, lalagyan dito ng oxygen. Ayan. Ano na siya? Heptanone. Pero meron daw chlorine sa pang 5 na carbon. May chlorine. At may methyl sa 4 carbon. So, may guhit dito. Ayan siya. 5 chloro. 4 methyl. 3 heptanone. Next. Ethoxypentene. So, dapat pag ethoxypentene, R1, tapos may O, tapos R2. So, ethoxy, so dapat may dalawang carbon. 1, 2. 1, 2. Tapos, iko-connect yun ng oxygen. Tapos, pentene. So, dapat dito is may 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ethoxypentene. And lastly, pentyl propanoate. So, di ba pag pentyl propanoate, ester yon. Yung ester na yon ay R2, C, CO, O, R1. So, si pentyl, dapat dito yon. Yung propanoate dun sa una. So, unahin natin propanoate. So, 1, 2, 3. Okay? And then, so, sa third carbon, dapat nandun yung double bond sa O. Tapos, may O tayo dito. Ayan. So, ayan na yung
propanoate. Yung pentyl naman, ito 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentyl. Tapos ito yung propanoate. Yan, yung propane. So, kaya magiging OH. So, pentyl propanoate. Okay? Or, pwede rin namang pentyl muna. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may O ka dito. Andito yung isa pang O. Tapos andito, 1, 2. Yan, pwedeng ganyan. Baliktad lang na version. Although, hindi naman talaga nilalagyan ng tuldok-tuldok. Ano lang yan, para lang magbilang. Ganito lang dapat siya. Okay? So, ayun. That's how you name the activity. Ayun siya.